Okay mga Lods, bago tayo pumunta kay Valentin Rosales, kailangan ko muna kayong bigyan ng napakalupit na context. So the first context na kailangan yung panoorin is yung part 1 para magets nyo yung buong storya nito leading up to this kasi napaka-sensitibo nito. Okay? So pause the video, watch part 1 and then go back here. Okay? So ina-assume ko na napanood nyo na yung part 1. So susunod dyan, sino po ba si Valentin Rosales? Now, over the years mga Lods, nakilala ko si Valentin Rosales dito sa insidente na to kay Christine Dacera. For better context again, panoorin natin tong video na to. Pa rin ang mga tunay na nangyari noong gabing iyon. Sa pagharap ng mga respondent sa media, detalyado. Okay, pause. So eto si Valentin Rosales at nakulong sila dyan kasi pinagbintangan sila na chinugi daw nila si Christine Dacera. Pero ang nangyari via the autopsy ay tawag mo dito na ano daw yun nga na OD si Christine Dacera. Ito siya noon. Ayan yung itsura ni Valentin Rosales, 'di ba? Para siyang nagsasabi siya sa amin na nasusuka ko. Yung lasing na guys nasusuka ko, ganun siya. Mga bading kasi sila eh. So you would think na well, hindi daw talaga pwede yung ganun sa sa isang babae at isang bading, parang hindi daw talo. So malabo daw talaga yon. Tapos yun yung alibi nila. Pero kinulong pa rin sila because that's due process for you. Now, going back to the incident ngayon, meron na naman bagong insidenteng nangyari kung saan involve ang isang babae na kung napanood niyo yung part 1 na si Gina Lima na at si Ivan Ronquillo na mga tropahan nasa circle ng friends nitong si Valentin Rosales. Okay? So, eto si Valentin Rosales ngayon. So, ibang-iba na yung mukha niya. Diba? Mas gwapo na siya ngayon. Diba? Sabi ng iba, kamukha niya si Michael Jackson. Pero ako, para sa akin, siya yung Michael Jackson ng trahedya. Kasi, diba, sobrang lagi siyang lalapitin ng trahedya eh. A little bit of facts muna dito kay kasi kinover ko din siya nung election nung 2022 and isa din siya doon sa mga nagkalat ng hindi magandang balita tungkol kay Leni Robredo. Siya yung nagkalat ng sa Slurpee kung naaalala niyo. I remember this eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Tingnan niyo yung political content portfolio ko. Makikita niyo naman doon eh, di ba? So, this person right here is very well known na who parang wala silang control sa publishing aspect nila. Kasi ito yung kailangan yung matandaan bago tayo dumako dun sa nangyari. Pag po kasi kayo ay isang content creator, kailangan po ay may control kayo sa pinapublish nyo. Basically, you cannot just publish anything kasi baka damaging yan sa reputation ng isang tao. 'Di ba? Napaka-basic niyan. Ngayon, ang nangyari po mga Lods, refresh lang natin ng konti. Since napanood nyo na yung part 1, I'm assuming, pinagbintangan agad nila si Ivan Ronquillo. Now, to be fair, kay Valentin Rosales, yung kanyang galit ay galing din sa chismis, di ba? Chismisception! Dito na kasi ako nabuisit talaga eh. Kasi, di ba sinasabi ko lagi sa inyo, wag niyong ilagay yung batas sa kamay nyo. Everyone is presumed innocent until proven guilty, especially on very sensitive matters. Kasi yung barkadahan nitong tao na to, they literally jumped the gun pagdating kay Ivan at pinost na nila yung mga damaging posts sa reputation ng tao na sinabi na na meron daw kinalaman doon. In fairness sa kanya, I'm just being fair here. Galing yun sa isang Kevin Tan, okay? So, alam ko to kung bakit kasi yung may accusations kasi etong si Ivan kay Kevin. Kay Kevin Tan, maraming salamat sa ginawa mo sa akin. Ginawa mo sa mukha. Justice na rin bahala sa iyo. Maraming salamat sa pagkalat ng maling impormasyon. Yun nga. So kay Kevin muna manggagaling yung chismis. Tapos, imbis na gubit na itong si Valentin, rumekta, okay? So, babasahin muna natin yung kay Kevin, tapos pupunta tayo kay Valentin. Grabe to mga Lord. Sabi ko nga sa inyo eh. 'Di ba? So, eto muna. RIP Gina. Ito kay Kevin to, ha? RIP Beb Gina. About din sa kaso ng physikalan sa BF ni Gina. So, yun na.
dapat alam nyo na kasi ang accusations nila sinaktan daw ni Ivan si Gina, pero wala pang autopsy report. In fact, mga lods, kung titignan mo, ang naghatid, kung napanood nyo yung part 1, di ba, ang naghatid kay Gina sa ospital ay si Ivan mismo kasi doon sila nagsama nung gabi, di ba? So ang lumalabas, either may sakit si Gina na underlying, maybe something chronic na sa kanya, kaya siya na pumanaw, di ba? Yun yung ibang anong tawag mo dito? Yan yung ibang mga sinasabi ng tao, mga lods, okay? Bilang kaibigan naman ni Gina, yun ang una kong gagawin kung hindi hanapin ng huling kasama ng tao dahil ang tanong, bakit namatay? Yun nga, kasi hindi mo naman alam, ba't mo magbibintangan agad? Di ba, police muna yung una mong hahanapin. Tapos let them do their work. At kahit sinong tao yun ang gagawin, kahit na baliktad din ng sitwasyon, wala nang ibang resulta dahil punong-puno ng galit ang puso mo, may buhay na nawala. To an extent, I understand. Pero dapat, bigyan mo din yung kabila ng reason kung bakit, pakinggan mo din yung side niya kasi baka hindi naman siya yung may kasalanan. Kasi very damaging kasi yan kapag kamali ka ng accusations, 'di ba? Kaya nga tayo may libel laws na tinatawag kasi yung reputation mo, once natamaan yan, mahirap ibalik yan. Okay? That's why you go to court to save your reputation, 'di ba? Kaso ang ginawa nyo, pinagbintangan nyo agad. And sa nakita ko, sa research ko for the past actually, nung isang araw ko pa alam tong storya na to, talagang mahal ni Ivan yung babae. So, it really pains him na siya yung pagbintangan na alam mo na, 'di ba, na pumas lang. Masama naman 'yon, okay? Sa mga may abot kung paano ako magpahalaga sa tao, kilala niyo ako, laban ako sa lahat basta kaibigan. Oo nga. Pero bakit ikaw yan? So ayan yung silang dalawa yan, nagsuntukan daw sila. According to the police report, mga lods, kaya may galo sa mukha itong si Ivan kasi nga po nagsuntukan sila nitong grupo nila Kevin, okay? And I believe hindi ko alam kung kasama doon si Valentine, pero wala pa tayo doon. Na eto si Valentine, nag-post siya. Una muna message niya si Ivan. Ito, huy, hayop ka. Anong ginawa mo kay Gina? Si Raulo ka. Hindi ka na naawa dun sa babae. Kupal ka. Magbabayad ka sa kulungan at impyerno dahil sa ginawa mo, men. Tangina. Kung gusto mong sapakan tayo ang magsuntukan. Sorry. Serious matter pala. Ano yun parang force of habit pag nagsusundo. Huwag kang manakit ng babae, ang laki mong tao, yun ang gagawin mo, punching bag, gago ka, tangina mo, mag-deactivate ka pa. Okay, yan yung sinabi ni Valentine Rosales allegedly. Now, merong post si Angie. Ngayon, since hindi tumagos yun, nag-post bigla itong si Valentine Rosales, okay? Sabi niya gano'n, eto na kasi nga kumalat na galing dun sa Kevin Tan. Siyempre, friends of friends sila, yan na, hoy, Ivan Cesar Ronquillo, kahit mag-deactivate ka pa sa Facebook mo, hindi ako papayag na walang hustisya sa pagkamatay niya ni Gina. Hayop ka, mas matangkad ka pa sa akin, tapos bugbugin mo pa yung babae na wala pa sa kalahati ng laki mo. Binugbog mo siya ng malala, tapos iniwan mo lang nakahandusay sa kwarto. Again guys, etong mga post na to, these were all saved screenshots. Hindi ko sinasabing sila nag-post nito, pero I believe may iba ng taong nakakita nito na sila daw to. Pero it tracks from the story kasi nga, I believe na nasa Reddit na rin kasi to Teka, papakita ko sa inyo. Kasi sa lahat sa kanila, isa sa mga popular etong si Ivan, si Valentine. Teka lang Papakita ko lang sa inyo. Shoutout sa Armada members natin. Guys, tataasan ko nga pala or maglalagay ako ng bagong baka taasan ko yung natin, membership. Kasi nagtataasan na lahat Ako na lang yung napag-iwanan dun So, eto galing to sa Reddit, mga lods Eto. Kasi nga na-call out siya dahil nga yun yung pinapakita ko sa inyo,
nahuli ng mga Redditors natin, tapos sabay yun nga kinall out na, di ba? So, balikan natin dito. Okay, binugbog mo siya ng malala tapos iniwan mong nakahandusay sa kwarto. That's not true at all. Kasi ang nagdala sa ospital si Ivan mismo, 'di ba? Umiiyak siya, 'di ba? Pinakita niya yung video na 'yon. Okay, namatay ang kaibigan ko gawa ng internal bleeding. Again, that's not true at all, 'di ba? Heart failure and parang problema sa lungs and heart failure yung kinamatay, 'di ba? 6 hours nang patay bago mo sinugod sa ospital. Again, not true at all kasi anong nalaman niya na hindi nagigising yung ex-girlfriend niya, dinala niya sa ospital, 'di ba? So gumawa sila ng sariling facts, 'di ba? So this is why it's very dangerous na mag-post ng mga ganito. Even though kaibigan nyo, naiintindihan ko naman, gusto nyo yung social justice aspect na to, naiintindihan ko, pero still, kailangan pa rin, wag nyong ilagay yung bata sa kamay nyo. Simple, di ba? Lintik lang ang walang ganti. Kaya girls, kahit gaano kagwapo, may ganun pa eh. Macho, magiging boyfriend nyo, layuan nyo agad, isang beses lang kayong pagbuhatan ng kamay. O mukha namang hindi pinagbubuhatan ng kamay ni Ivan eh. Sa mukhang, syempre, young love yan. Mamamatay tao, pwedeng walang hustisya, pakamatay mo, baby. Ito, my day to ni Valentine. Kulang pa yung kalmot sa mukha mo. Pinatay mo siya, hayop ka sa presinto ngayon. Matangkad ka lang pero hindi ka tangina. Tayo na, man! Yung kabaklaan talaga, walang hinto eh, walang break eh. Akala ko lalaki na eh, tapos nagkomento pa dun sa itsura nung, actually matipuno naman yung lalaki kasi mga model eh, di matipuno, di ba? Matangkad ka lang pero hindi ka gwapo. Pagbabayaran mo pagpatay kay. So hindi totoo yung sinasabi niya. That is why kailangan muna natin na pagulungin ng hustisya. Alam kong ang hustisya dito sa Pilipinas ay mabagal pero gumagana yan. Okay? Hayaan nyo munang magtrabaho yung police, yung findings ng police, and this will be the facts of the case. Okay? Please lang po, parang awa nyo na. Kaya nadadali tayo ng fake news eh kasi lagi tayong naniniwala sa mga number one, nadadala tayo ng emosyon. Di ba dapat critical thinking, hindi critical feelings. Facts don't care about your feelings. Ganyan nagsimula yan, okay? So after niya, na-call out siya sa Reddit and then naglabas siya ng statement dito. Ayun na, good morning. Kagigising ko lang, yes. I heard the tragic news. Kasi nga, during this time, si Ivan ay, yun nga, he took his life. Alam niyo na yung nangyari doon, di ba? Nag-S siya dahil hindi niya kinaya yung sakit na naramdaman. Kasi nga, namatayan na nga siya ng girlfriend, ng ex-girlfriend na mahal niya. Tapos, nasinugod niya sa ospital, he did his best kasi yun yung lumalabas sa storya. And ang masakit pa doon, pinagbintangan siya ng mga kaibigan, tas ginulpi pa siya or binugbog pa siya nung nasa ospital na, di ba? These are already facts, mga lods, kasi may documentary evidence tayo and may police report tayo to say that our story is actually 100% correct. Okay? I feel sorry and my deepest condolences go out for both family of the bereaved, to my baby Ivan and baby Gina. Una sa lahat, ba't ako sinisisi nyo sa sa pag-S? Tulad nyo, biktima. Tangina, pare. Ang tagal mo nang nasa internet, alam nyo, basic na lang yan eh, nakulong ka pa. Ibig sabihin, may experience ka sa justice system natin. Anong unang-unang ituturo sa inyo ng mga lawyers nyo? Huwag nyong ilagay yung batas sa kamay nyo at manahimik na lang muna kayo. Let the due process take its course. Yan yung basic, mga lods eh. Wala munang pansinan. Tapos pagka oras na para magalit, go. Ilabas mo yan. Or you can be angry in private. Dahil kay Kevin Tan, ayan nga, nagko-corroborate na yung mga storya natin. Ako lang din naman nalaman na kako, binugbog daw ni Ivan si Gina, which is a friend. Ang initial reaction ko is galit at buot. Kaya sa post ko regarding the information. So, correct pala
correct na naman tayo doon sa mukhang siya talaga yung mga kung Kiko, kasi it's very corroborating kung titignan mo yung admission niya dito at saka yung mga post niya. It seems to me na it makes sense na parehas nga yung may somewhat na pag-amin itong si Valentin Rosales na talagang nadala siya sa galit sa mga postings niya. Buti na lang may Reddit, palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Sa Reddit kasi minsan galit sa akin, minsan okay lang sa akin. Bahala kayo dyan. Basta ako, dito sa aking community, masaya kami rito. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Dadagdagan ko lang. Ano kaya maganda sa membership? Parang maganda sa membership, lagyan natin ng kunyari yung mga nag-premium members, lalaro tayo ng chess, simula ng Parang yun talaga yung bala ko matagal na panahon . Ngayon kayong mga nag-share at chismis kaya nag-viral yun ay may kasalanan kasi di naman yun kakalat. Okay. Ngayon kayong mga nag-share at nag-chismis kaya nag-viral yun ay may kasalanan. Di naman yun kakalat at magiging maingay kung hindi naman maniniwala at hindi nyo isi-share ang mga post kong yun. Putang inan to? Sorry, napamura na naman ako. Binabawasan ko na yung mura ko . Parang 3 per day na lang . Pero ikaw, utangin na mo ka? Sisisihin mo ba yung mga tao sa post mo? Lods, eto yung tinatawag na gaslighting. Literally, eto yung gaslighting. Ikaw yung nag-post . Ano ka ba? Pinanganak ka bang taranta? Ayoko na, baka sabihin nyo, Nico David, ikaw, mura ka na naman na mura. Hindi na, ayoko na. Hindi, gaslight to . Walang yaka! Tulad nyo rin ako, isa akong biktima. Tapos victim card pa! Ang sarap mong murahin minuto. Ano yan, yung sabi ng isa, kining-ining. Lord, patawarin tong mga tao na to. Ikaw yung nag-post, tapos kasalanan ng mga nag-share. Kasalanan ng Reddit yun, kasi yung Reddit yung nag-call out sa'yo . Diba? Mali . Dapat mag-ano ka na lang, i-admit mo na lang na nagkamali ka, tapos na. Ganun lang yun. Hindi yung ganyan na umaano ka pa, pumapalag ka pa, alam mo yun, nanlalaban ka pa, di ba? Sa tingin nyo, kanino ko nalaman yung details ng death, oras at pistal? Di sa mutual friends namin, dapat sa police. Kasi sila yung mag-autopsy report, sila yung magbibigay ng autopsy report after an investigation. Hindi naman kayo, yung mga mutual friends mo naman, hindi naman police yung mga yan di ba? Tandaan mo, ang police, yun yung nagligtas sa buhay mo. Dahil kung internet at mutual friends lang ang basihan mo ng totoo, nakakulong ka na sana. 'Di ba? Kasi yung autopsy report ni Dacera, police ang nag-handle nun 'Di ba? Or at least yung investigation nun maayos. Kung hindi, kulong ka, 'di ba? Tas which is hindi ako nadamay dahil ako tulad tingnan nyo, humingi ang ABS-CBN at news sa akin ng information, but since wala pang official report ng autopsy findings, hindi ako nagbigay ng statement. Kaso naglabas ka kasi ng post na nag-viral. That's the problem. Kaya ka nga namin pinag-uusapan ngayon kining-ining. Kining-ining. Ay nako, patawarin talaga itong mga tao na to. Hindi ako nagbigay ng statement kasi nga hindi naman sa akin nanggaling ang news na yan. Pinakahuli na sa lahat, bakit hindi kita mahanap sa FB Kevin Tan? Nag-deactivate na kasi yung Kevin Tan accordingly. Just a reminder for everyone, please be kind. Ina ka? Kining-ini? Aray ko! You don't know how much your words and action can affect someone emotionally, mentally, physically. Stop the negativity. Pucha, ikaw pa yung victim nitong lagay na to. Kiningini mo. Kiningini. Tol, alam niyo, napanood niyo ba yung yung isang pinagbintangan na cheater siya? Yung 4-inch dick daw. Tapos, parang eto yun kaso next level yung gaslighting. Una, ikaw ang nag-post
'Di ba? Ikaw ang nag-post ng mga pinost mo. Wala namang nagsabi sa iyo na magkaroon ka ng righteous indignation para sa kaibigan mo publicly. Pwede syempre privately. Of course, what you do in your private time, go ahead and do that. Pero putsara. Kayo na lang ang magmura dyan sa baba. Umiiwas na ako eh. Kiningin eh. Pero yun mo, kasalanan pa nung nag-share. Kasalanan mo yun. Bakit ka nag-post ka? Sana inantay mo muna yung autopsy report bago ka nagdadaldal dyan. Siyempre yung media, maglalabas ng ano yan, maghihingi ng scoop yan, di ba? Ganyan naman yan eh. And kilala ka ng media eh, di ba? Kasi nga, matagal ka ng mainit sa mata ng tao, di ba? Oo. Kining-ini. Ay, nako. Anyway, mga Lods, ano po ang moral lesson nitong storya na to? Please lang po, lahat naman tayo ay may dadaan sa trahedya yung buhay. And merong mangyayaring hindi maganda. Of course, some greater than others. Pero when push comes to shove, like yung mga ganitong bagay, please lang po, refrain from taking the law into your own hands. Hayaan nyo munang gumulong yung hustisya. Mag-intay lang kayo, promise ko sa inyo, pag magiging okay yan sa dulo, yung makakamit nyo yung hustisya nyo. Ano yung problema nitong si Valentin na to, tsaka kay Ivan? Kasi sobra kasi silang post na lang ng post. Di nila iniisip yung repercussions nung sinasabi nila. Tandaan mo, infamous ka na tao. Sumikat ka sa mga ganitong bagay. Syempre, lightning rod of controversy ka. And doon naman kay Kevin Tan, I think you owe the family of Ivan an apology for life. And hopefully, they seek justice kay Kevin. Now, I would like to end this video dun sa huling mga words ni Kevin. Sabi ni Ivan. Sabi ni Ivan na ganun, maraming salamat sa ginawa mo sa mukha ko. Justice na rin ang bahala tayo sa'yo at maraming salamat sa pagkalat ng maling impormasyon. I believe kung nakikinig sa akin yung family ni Ivan, ni Ivan, please lang po, take legal actions. Posible pong maoblo yung mga yan. Promise ko sa inyo. Pero hindi ko pinangungunahan kasi of course, nagpakalat sila ng maling impormasyon. Alam ko naman yung mga batas tungkol dyan. Pero I would suggest po na mag-seek legal actions agad-agad. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga Lods.